Noong 2018, kumita na ako ng target income ko at mas higit pa dun sa target income ko na 100,000. So again, kung mapapansin nyo, mabagal yan. Habang kasi nagsasacrifice ka, minsan wala kang makikitang resulta or kung may resulta man, hindi agad dun sa target mo. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 12-month cash flow challenge. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Bakit ba very passionate ako sa pag-share talaga at pag-educate pagdating sa finances? Kasi ako po talagang lumaki rin akong mahirap. Natira rin po ako sa isang squatter. Naranasan ko rin po na magkaroon talaga ng illegal yung kuryente namin at wala kaming matinong CR. Ito po yung nanay ko. Yung nanay ko actually, nagtrabaho siya. Ang trabaho niya illegal din po. Siya po ay nagweweteng. Kaya actually dahil nasa labas siya lagi, nung etong mga kapatid ko mga maliliit pa kasi 6 years old na po ako nung nasundan ako nung sumunod sa akin. Ito po. So dahil malaki na ako that time, ako na yung nag-aalaga sa kanila. So sa akin na iiwan yung mga kapatid ko. Kaya actually late na rin ako nag-asawa kasi na-experience ko talaga na hindi pala basta-basta na magkakaanak ka at hindi basta-basta na makakabuhay ka ng pamilya. So mahirap talaga. Yung tatay ko naman, nag-OFW din yan, pero sandali lang kasi hindi niya nakaya na malayo siya sa amin. Ang ginawa niya, dahil high school graduate siya, kung ano-ano po yung pinasok niya na trabaho. So, naggagawa siya ng relo, nagre-repair, and then nagda-drive din po siya ng jeep. Kaya talagang pinilit ko na makapagtapos ako ng pag-aaral at talagang nung nagtrabaho ako, naging seryoso talaga ako. Dahil sabi ko, ayoko naman na ganun yung buhay ko na mahirap, tapos parang lagi ka na lang kapos. Sabi nga ni David Bach, life is not easy, but that's not the only truth that matters in this context. It also happens to be true that it takes just as much effort to have a bad life in which you don't get what you want as it does to have a good life where you do. So given the choice, why not go for the good life? Ibig sabihin, mahirap talagang maging mahirap. Mahirap din naman na magpayaman. So sinasabi lang, ano yung gusto mo? Doon ka sa mahihirapan ka, nayayaman ka, or mahirap ka talaga? So, lahat naman tayo, may experience talagang hirap. Kaya lang, anong gusto mong hirap? So, syempre, doon na ako sa mahirap i-improve ang aking financial situation. Nag-iipon ako, ang hirap niyan. Ang hirap disiplinahin ang sarili mo. Pero, alam mo naman na magiging mayaman ka. Kesa yung talagang pinanindigan mo na wala kang gawin, nabaon ka sa utang, hindi ka nag-ipon, hindi mo didisiplina yung sarili mo. So, mas mahirap po na maging mahirap. So, para malaman natin yung ating cash flow challenge nga, actually, hindi mo na kailangang antayin ng 1 year para malaman mo kung mag-i-improve ba talaga yan. So, magsasample tayo. Kung ang salary mo ay 25,000 sa isang buwan at na-increasean ka, meron kang 10% increase, so magiging 27,500 yan. Ang tanong, yung expense mo kasi, tumataas din naman yan dahil tumataas ang ating mga gastusin. Lalo na kung nagkaanak ka, 2,500 lang yun. So, kulang na kulang. Kaya nga kung aasa tayo sa salary increase lang, hindi talaga sapat yan. So, pwedeng ganun pa rin, zero savings ka pa rin, at worst case, baka mabaon ka pa sa utang. Kasi tandaan mo, yung responsibility mo, tumataas yan. Bakit? Kasi yung anak mo pwedeng isa lang ngayong taon, pero after 3 years, 2 na yan. So, naging doble na yung responsibility mo. Kaya para sa akin, hindi pwedeng iasa mo lang sa iyong salary ang pag-improve ng iyong finances. Eto nga, 10% increase pa yan Paano pa kung 3% increase ka lang o wala kang increase ngayong taon? So kung alam mo na, ganun lang naman talaga ang growth ng iyong salary, syempre may dapat kang gagawin na bago. Sabi nga, new activity, new result. Kaya for me, mas maganda magnegosyo ka. Kasi pag may negosyo ka, talagang mas mataas ang income potential niyan, hindi lang 10%. Pwede nga 100% agad in 1 year.
So, na-discover ko na para ma-improve ang aking finances, talagang may kailangan tayong gawin. May tinatawag na 90% at 10%. Ano ba yung 90%? Ito yung kailangan nating i-sacrifice. And then, syempre, pag na-achieve mo yung 90% na yan, dyan na magsisimula yung 10%, which is yung reward mo. So, ano ba yung 90% na yan sinasabi mo, Miss Roan? Di kita maintindihan. So, para maging successful ka, para mag-improve ang iyong cash flow, dapat hindi lang itong nakikita mo, yung resulta lang. Nakikita mo agad, gusto mong tumaas ang income mo ng 100%, pero ginagawa mo ba yung 90%? So, ito yung, syempre, kailangan mo mag-sacrifice na instead na manonood ka ng Netflix, pag uwi mo, kailangan mag-aaral ka. I-give up mo yung mga bad habits mo, papalitan mo ng good habits, magbabasa ka ng libro. Discipline, kagaya nung ako ay empleyado pa, may ginagawa akong part-time business. So kapag Sabado, syempre nakagawian naman natin na pupunta lang sa mall or manonood ng TV, tanghali gigising. So yan yung mga aalisin mo na. So again, disiplina. Kaya ang ginawa ko noon kapag Sabado, nasa office ako at ginagawa ko yung part-time career ko as financial educator. And of course, kailangan may persistence ka. Marami talagang frustration kasi hindi mo agad na-achieve yung target income mo, hindi mo agad na-achieve yung target savings mo, investment mo. Pero kapag persistent ka, talagang magkaka-result ka. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ka lang, wag kang mag-give up, wag kang mag-quit. Kasi eto talaga yung pinakamahirap, yung 90%. Huwag tayong susuko. Majority kasi, itong 90% hindi nakokompleto. Pwedeng ang nagawa lang ay 10% sumuko na. Yung iba naman, nasa 50% na sumuko. Kasi nga, syempre, ito yung gusto nating reward. And then, kapag ikaw ay nag-give up agad, malapit ka na pala dun sa reward, malapit mo na ba lang ma-achieve yung income na target mo, yung cash flow mo, umatras ka pa. So, nagpakahirap ka maghukay-hukay dyan. Nagpuyat ka, nag-sacrifice ka, na-disiplina mo yung sarili mo, kaya lang nag-quit ka, hindi mo tinapos. So, hindi mo rin na-achieve yung reward mo. Sayang, malapit ka na dun sa 10%, naka 90% ka na pala. Para mag-improve ang iyong cash flow, ang iyong sitwasyon, kailangan talaga mag-focus ka sa activity. Huwag agad dun sa resulta. So, 90% punuin mo yan. Everyday, ano ba yung ginagawa mo para mapalapit ka dun sa goal mo? So, ako yung 90% ko, ang tagal niyan. 12 years yung inantay ko bago ako magkaroon talaga ng reward. 2005 to 2017, yan ang inantay ko. Tanim ng tanim, disiplina. Yung iba, talagang lalo na nagsisimula ako, sleepless night yan. Gabi ka na matutulog, tas maaga kang gigising kasi nga may full-time job ako and then meron din akong part-time business. So, 2005 to 2012, 7 years akong naging empleyado. Pero syempre, ang maganda dito sa 7 years na yan, nadisiplina ko yung sarili ko, marami akong nag-gain na skill. Dahil talaga masipag naman ako sa work, talagang natuto ako sa mga Excel, sa mga meeting, nakapag-handle ako ng mga tao, so leadership. And then syempre, yung disiplina mo sa pagpasok araw-araw. And then 2013 to 2017, 5 years din yan, tanim-tanim pa rin. Ito yung ginawa ko naman, yung negosyo. So una, grabe ang hirap niyan. 2013 to 2014, struggle ako niyan kasi nagtayo kami ng husband ko ng negosyo. Nalugi kami. So na-scam pa kami nung aming business partner. So kung i-compute ko, aside sa time na oras, energy, almost 1 million yung nalugi sa akin. So again, wag mag-quit. 90%, kailangan tapusin natin yan. Hanggang sa noong 2018, dahil hindi ako nag-give up, kasi pwede naman akong bumalik sa employment, pwede naman talagang bumalik ako sa aking comfort zone. Pero, again, tinuloy ko pa rin ang negosyo, naging financial educator pa rin ako. Noong 2018, dun na, dumating yung 10%. Ibig sabihin, may ginagawa kang activity, pero at least less sacrifice na, tapos, ang laki ng reward. So again, itong 90% na to, ano ba yung habit mo? Kailangan baguhin mo yan. Dapat winning habits, productive. And then mag-focus ka, hindi yung ang dami mong ginagawa, ang dami mong ginagawang negosyo, multitasking ka. So importante yung focus. And then skills. Hindi pwedeng pag sinabi mong hindi ako techie, hindi mo na alam gawin ng online. So dapat flexible ka. And of course, yung pag-spend natin ng oras, talagang maayos yan. Dapat ine-ensure mo na high-level activities ang ginagawa mo.
So again, ito yung 90%, ito yung 90% na nagsasacrifice ako, puro tanim lang. So 2013 to 2014, grabe, simula ako ng negosyo niyan, negative cash flow. Sabi ko, ano ba yan? Manager na ako. Tapos yung cash flow ko bumaba, negative pa. Noong 2015, financial educator ako niyan, so negosyo pa rin. Sabi ko, pagtsatsagaan ko muna yung 15,000 a month. Kasi ayoko na talagang bumalik sa employment. Pero syempre, on the side, frustrated ka pa rin kasi imagine, no, manager ako, 30,000 na yung sweldo ko and kung isama mo pa yung mga benefits, nasa 55,000 a month yan. Ang layo dun sa pinagpalit kong 15,000 a month. Hanggang sa noong 2016, kumita ng 45,000 a month. 2017, medyo lumalaki na, naka-move on na, naka-recover na, 64,000 a month. And then again, doon na tayo sa 90%, natapos na. Ang dami ng sacrifice, ang dami ng mga disappointment, dinisiplina, hard work. Ayan na, nagsimula na yung reward. Noong 2018, kumita na ako ng target income ko at mas higit pa dun sa target income ko na 100,000. So again, kung mapapansin nyo, mabagal yan. Habang kasi nagsasacrifice ka, minsan wala kang makikitang resulta or kung may resulta man, hindi agad dun sa target mo. Ganun din sa YouTube. Noong 2015 to 2017, wala nga akong income dyan Kasi nga hindi ko nga alam i-monetize. Hindi ko alam na pwede pala akong kumita dyan. Gusto ko lang kasi magturo at i-share ang financial education sa online. And then noong 2017 to 2019, kumikita na ako sa YouTube pero hindi naman ganun kalaki. Nasa around 3,000 to 4,000 per month lang. And ngayong 2020, kung nagsimula ako dati sa 0, tapos pa 3,000 lang, ngayon taon po, umabot na ako ng 27,000. So, more than 20,000 na. Kasi ang target ko lang, kumita ako ng 15,000, masaya na ako Pero again, nag-focus tayo sa 90%, tanim-tanim, sacrifice, discipline. Pero pag na-receive mo na yung 10%, yung reward, nandun ka na sa 10%, sa last part na, talagang compounding yung iyong reward. So again, kung gusto mo mag-improve ang iyong cash flow, i-challenge mo yung sarili mo. For the next 12 months, focus ka, mag-sacrifice ka, disiplinahin mo yung sarili mo. Yung mga winning habits, yan ang gawin mo. Maging productive ka. And I'm sure, mabibuild mo yan at unti-unti nakakapagtanim ka na at mahihit mo rin yung 10%. Yung mga reward mo na compounding. So, wag tayo mag-give up kasi kung hindi ka pa nakakita ng resulta, hindi mo pa nakikita yung target mo, parang ang layo-layo mo pa, kasi nga, nasa 90% ka pa lang. So, kung nasa planting season ka pa lang, tanim-tanim, i-enjoy mo yan. Wag ka mag-quit. Napaka-importante talaga na simulan mo sa habit, mag-focus ka, improve mo yung skills mo, at i-maximize mo yung time mo. Kanina sabi ko yung 90% ko, 12 years yung inantay ko para kumita ako ng compounding. Pero ngayon, pwedeng mahigitan mo yon. Ibig sabihin, pwedeng less than 12 years yung antayin mo. Pwede nga 1 year lang. So, kasi nga, pwede ng online. Dati kasi wala naman kaming online. So, malaking bagay talaga na online din yung mga activities mo. So of course, YouTube is the best platform talaga yan dahil pwede kang kumita dyan at pwede mo pang magamit sa business mo. And of course, maganda, may negosyo ka para ikaw ay may unlimited income potential. At again, maganda kung magne-negosyo ka, gawin mong online. So saan ba natin makikita ang tatlong to? Pwede nating sabay-sabayin na may opportunity ka sa YouTube, nagagamit mo yan, may business ka at nagagawa mong online. So yan ay meron sa IMG, International Marketing Group. So, ito po yung business na ginagawa ko at financial educator tayo dito. So, kung mahilig ka magturo, bagay na bagay sa'yo to. So, maganda dito, yung company namin may mission na 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Ibig sabihin, we are committed to educate and empower 30 million families by 2030. So, ang ganda ng mission kasi nga tuturuan mo yung tao mag-ipon, mag-invest, magkaroon din ng negosyo. So, sino ba naman ang mapapasama pag tinuro mo sa tao ang ganun? Siyempre, pasasalamatan ka pa niya kasi nag-improve yung kanyang financial situation. Kapag siya ay naturuan mo mag-invest at kapag siya ay nabigyan ng opportunity na magkaroon ng business online.
So anong meron sa IMG? Tatlo lang yan. Education, dito matututo ka. And then execution, pag gusto mong i-execute yung mga natutunan mo, meron ka ng access sa mga financial products and may mga benefits tayo sa mga members. And of course, ang pinakamaganda at pinakagusto ko, yung entrepreneurship. Kasi dito, pwede mong gawin ang business sa IMG. So nasa financial industry tayo dito. So ano ba yung income potential mo? Pag member ka ng IMG, meron kang business side na pwedeng gawin. So pag ikaw ay trainee, associate, baguhan pa lang, may 20% commission rate ka. At kung may 4 sales ka sa isang buwan, may potential income ka na 24,000. At kung ikaw naman ay trainer na, MD, marketing director, pwedeng tumaas ang commission mo to 37%. At kung may 4 sales ka, mas mataas na yung income potential mo, 44,400 na. At kung kagaya ko naman na SMD ka na, senior marketing director, trainer ka na sa IMG, so may 47% commission rate ka, at kung may 4 sales ka sa isang buwan, ang potential income mo ay 56,400. So again, etong IMG, maganda yung mission, and then bonus na lang din na maganda yung compensation. So ito pwede mong kitain kahit na ikaw ay part-timer lang, at ang maganda kasi pwede mo siyang gawing online. So marami pa tayong benefit pag nagpa-member ka sa IMG, nasa 48 na lahat yan. So lahat ng kailangan mo sa finances, nandito na. Kasi dito sa IMG, total financial solution. If you want to know more about IMG International Marketing Group, punta ka lang sa bit.ly/IMG platform. At kung gusto mo makita yung mga 48 benefits na yan, nandito yan sa bit.ly/enroll in IMG. Pwede ka na rin mag-enroll dito online. At ang ating membership fee, kung ikaw ay nasa Pilipinas, 5,500 pesos lang. At kung ikaw naman ay nasa abroad, mas mataas ang inyong insurance at benefit. So around 8,000 to 10,000 pesos lang. Kung may question ka pa, pwede mo rin akong i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano, at pwede mo rin akong i-chat, bit.ly/RoanFB. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.